Sa ating buhay, madalas nating hinahangad ang yaman, kapangyarihan, o mahabang buhay. Ito ang karaniwang panalangin ng marami. Ngunit, may isang hari sa kasaysayan na humiling ng isang bagay na lubhang kakaiba. Isang kahilingan na hindi tungkol sa personal na pakinabang. Si Haring Solomon, sa gitna ng kanyang bagong paghahari, ay nakipag-usap sa Diyos sa isang panaginip. Sa sandaling iyon, nag-alok ang Diyos na ibibigay ang anumang naisin niya. Ano kaya ang kanyang pinili? Hindi siya humiling ng ginto't pilak, ni ng kapangyarihang magpapabagsak sa kanyang mga kaaway. Hindi rin siya nagnasa ng mahabang buhay. Ang tanging nais ni Solomon ay isang puso na marunong umintindi, isang pusong nakikinig, upang mapamahalaan ng tama ang bayan ng Diyos. Nais niya ang karunungan upang makilala ang mabuti sa masama, upang maging isang matuwid na pinuno para sa kanyang mga anak. Ang kahilingang ito ni Solomon ay lubos na nagbigay galak sa puso ng Diyos. Dahil sa kanyang pagiging mapagpakumbaba at pagnanais na maglingkod, pinagpala siya ng Diyos hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng yaman at kapurihan. Ito'y nagtuturo sa atin na ang tunay na kaligayahan at pagpapala ay nagmumula sa paghahanap ng puso na handang maglingkod sa iba, at magkaroon ng pangunawa, gaya ng sinasabi sa Unang Hari Kapitulo 3, Siyam, pagkalooban mo po ako ng pangunawa upang magawa kong makapaglingkod ng matuwid sa iyong mga mamamayan. Hayaan nating maging inspirasyon nito.